Magandang araw at welcome sa Bets Pilipinas. Mabuhay! Okay, so po ito mga kababayan na pag-usapan natin itong matinding banat ni BBM, okay? After niya na nang sabihin na yung ibang kandidato ay pinadeliver na ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy, bagamat wala siyang binanggit na particular na partido o ng pangalan na kandidato. Ngayon, dahil dyan, ni-expect natin na itong mga ibang kandidato na tumatakbo sa iba't ibang partido ay mag-react sa kanyang sinabi. Bagamat, yung kampo ng PDP ni Tatay Digong, nag-react na sila. Sinagot na nila. Pero dito sa kakampings, sa Makabayan Black, ay tahimik po sila dyan sa issue na yan, sa pang-insulto ni BBM. Sa halip, ang kanilang binanatan ay mga Duterte. Okay? Ikatulad po nito doon po sa proclamation rally ng kahamping sa Cavite, sabi ni Sharon, tinanong niya itong mga audience, sabi ni Sharon, nalulungkot ba kayo na hindi si Kiko ang Vice President ngayon? Bagamat wala siyang binanggit na pangalang Sara Duterte, pero tayo alam natin ang kanyang pinaparinggan si Vice President. Okay? Ito pa si Kiko, sabi ni Kiko. Binanggit ni Kiko ang Quadcom. Yung mga lumabas na sa Quadcom, yung mga Pogo, AJK, o yung War on Drugs. Binanatan ni Kiko ang War on Drugs ng dating Pangulong Duterte. Okay? Pero tahimik sila sa pang-insulto ni BBM. Ngayon, dito sa kampo ng Makabayan Black, tahimik din sila. Hindi sila nag-react sa pang-insulto ni BBM. Okay? Doon sa campaign rally ng proclamation rally ng PDP sa Club Pilipino, nagsalita doon ang mga pambato ng PDP. Sinugot nila itong mga sinabi ni BBM. At doon din po sa proclamation rally ng PDP, nagbiro itong si Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, kasi maraming tumatakbong senador, paano manalo yan? Sabi ni Tatay Digong, papatan na lang tayo ng senador. Pasasabogin. Ngayon, tayo bilang matagal ng taga-subaybay na taga-sunod, supporter ng mga Duterte, alam natin na ito po si Tatay Digong nagbibiro lang. Kasi doon sa habang siya po ay nagtatalumpati doon sa proclamation rally ng PDP, ang mga audience doon masyadong nakapokus sa kanya, tahimik, nakikinig sa kanya. Ngayon, gusto niyang buhayin ang crowds. Gusto niyang i-entertain ang crowds. Kaya nagbiro siya ng papatay na senador. Ngayon, bilang abogado, si Tatay Digong, alam niya na ang kanyang jokes ay walang elemento ng krimen sapagkat wala naman sa binabanggit na pangalan. So alam niya. Okay? Kaya lang, may pumiyok. May pumiyok po. Ito po, itong si Rizal Ontiveros at saka si Franz Castro, binanatan nila itong jokes ni Tatay Digong. Ito po, mga kababayan, ang video.
Samantala, pinasaringan ni Ontiveros at House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sinabi niya sa proclamation rally kaugnay ng paggamit ng karahasan. Ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin, no? Walang ibang dapat pinaka-targetin sa eleksyong ito. Ang sagot nung isa diyan ay dagdag na karahasan. Talagang ewan ko lang sa kanila. Dagdag ni Castro, hindi maituturing na biro ang pagbabanta sa buhay. Pagpapakitaan niya ito sa pananaw niya sa oposisyon at kung anong klaseng leader si Duterte. Mapanganib-an niya ito at walang puwang sa isang demokrasya. Okay. Sabi ni Riz Santiveros, ulitin natin sabi ni Riz Santiveros, sa mga issue nga natin talakay ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Bam, tapos ang sagot ng isa dyan ay dagdag karahasan. Binanggit pa ni Riz Santiveros, sabi niya, ang dapat ibagsak ngayon ay ang presyo ng pagkain. Ang tanong ko kay Madam Riz Santiveros, bakit ang binabanatan mo sa issue ng pagkain, presyo ng pagkain, si Duterte? Bakit hindi mo banatan si Bongbong Marcos na siya ang nakaupo ngayon? Bakit ang sinusisi mo si Duterte, hindi si Bongbong Marcos? Pambera ito. Ngayon, dito po sa banat ni Ontiveros sa pagbibiro ni Tatay Digong, Madam, sa tinagal-tagal mo ng politiko, at si Tatay Digong ay matagal ng politiko, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam na ang isang Duterte ay napagbiro, mahilig magbiro. Para bang masyado kang allergy, masyado kang apektado kapag ang isang Duterte ay nagbiro. Masyadong big deal sa iyo ang kanyang mga jokes. Yun ay kanya lamang gustong aliwin ang kanyang mga tagapakinig. Ngayon para sa iyo ay big deal, ang bihira ito. Ito na lang masasabi ko, Madam Senador Riz Santiveros. Maganda siguro ang gawin mo pag narinig mo ang katagang Duterte. Takpan mo na yung tinga mo, ganyan, no? Para hindi ka masaktan. Para hindi mo marinig ang Duterte. Ganoon. Di ba? Ang banatan mo, si Bongbong Marcos, sa issue ng pagkain, siya yung nakaupo si Tatay Digong nga, binanatan si Bongbong Marcos Binanatan nga ni Tatay Digong si Bongbong Marcos sa issue ng pagkain kasi parang sabi ni Tatay Digong, hindi kaya solusyonan ni Bongbong Marcos ang issue ng presyo ng pagkain, lalo ng bigas. Tapos ikaw ang banatan mo si Duterte. Mali kaya yata ng binanatan, Madam Riz Santiveros. Ito pa, Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, ito ulitin natin ang sinabi ni Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, there are not jokes. These are not jokes. These statements, there's a statement from former President Duterte are dangerous and show the true nature of how they view political opposition as target for elimination. This kind of violent rhetoric has no place in a supposed democratic society. Alam niyo Madam Castro,
masyado namang allergy. Para sa inyo, walang puwang ang jokes. Ang sinasabi ng mga Duterte, nabanggit mo, Democratic Society. Bakit ang mga Duterte para sa iyo walang puwang sa Democratic Society? Unfair naman yata. Para kanino ang Democratic Society? Para lang ba sa iyo, Madam Franz Castro? Para nasa grupo mo? Tanong ko. Masyado naman yatang katulad ni Hontiveros, masyadong big deal sa'yo ang mga Duterte. Masyadong big deal sa'yo ang pagdating sa mga Duterte, allergy kayo, Madam Franz Castro. Yung matinding pang-iinsulto ni Bongbong Marcos sa mga katulad yung tumatakbong bilang senador, binanatan kayo, sinabihan kayo na at nag-deliver na ng suka, nabigyan na kayo ng certificate of candidacy, bakit wala kayo reaction? Alam niyo naman na ang nang-insulto sa inyo ay hindi rin graduate, walang diploma. Ba't kayo tahimik? Okay? Ngayon, mga kababayan, dito po sa nakita natin na itong eleksyon na ito, nakapokus lamang sila sa isang apelyido, Duterte. Ang kanilang gustong ibagsak, banatan, Duterte. Nagkakaisa sila para lamang sa isang pangalang Duterte para banatan. Sa makatuwid itong kanilang political issue ngayon na binabanatan, ang kanilang tinitingnan ngayon, tinatarget, Duterte. Samantala, itong mga issue sa bansa ngayon na nakaupo ang presidente ay Marcos, hindi nila yan binabanatan, hindi nila nakikita yan. Basta Duterte. Bakit? Bakit Duterte lang ang kanilang tinitingnan? Kasi siyempre, takot sila na sa susunod na mga eleksyon, 2028, pag nanalo ang isang Duterte, lagot sila. Lagot sila. Ganun po yan. Ayaw nila na ang isang Duterte ay makabalik sa Malacanang. Ganun po yan. At least dito ngayon, ako, kinikilala kong positibo itong pag-iisulto, pang mamamaliit ni Bongbong Marcos nang sabihin niya na taga-deliver lang ng suka ay yung ibang kandidato. Dito, nakita ko na bilang positibo sapagkat nalaman natin na isang pangalan lang, isang partido lang ang target dito mga ito, Duterte. Nagkakaisa sila. Laban sa mga Duterte. Tama ba o mali? Nalaman natin mga kababayan. Tama nga si BP Sara. Nagkakaisa ang mga makakaliwa, Marcos at kakampings laban sa mga Duterte. Ayun. Ito pa mga kababayan nagtataka ako kung bakit binabanatan ng kakampings ang mga Duterte. Pero, ginagamit naman nila sa kanilang political ads ang mukha at ang pangalan ni Tatay Digong.
Ito po Ito po yung video patunay na ginagamit nila si Tatay Digong sa kanilang political ads. Daghang kinabuhi ang nabag-o tungod sa balaod nga libreng kolehiyo. Salamat ni Senator Bam Aquino ug kay President Duterte. Sukad 2017, libre na ang tuition sa mga state universities and colleges ug local universities and colleges. Isip principal sponsor, gipaning kamutan gyud ni Senator Bam Aquino nga mapasar ang balaod nga kini nga magahatag og libre nga edukasyon. Isip President gipirmahan ug gisuportahan kini ni President Duterte sa iyang termino. Kung bahid sa edukasyon, dili kinahanglan nga magpinulitika. Kung bahid sa edukasyon, kaya gyud nato magtinabangay nga tanan. Daghang salamat Senator Bam Aquino ug President Duterte. Okay, so yan Ito lilinawin ko Lilinawin ko. Sa bidyong ito, hindi ko sinasabi na ito ay gawa ni Bam Aquino. Hindi ko rin alam kung ito po ay may basbas ni Bam Aquino. Iniisip ko na baka ito ay gawa lang, kagagawan ng supporter ni Bam Aquino. Okay? Napaka-unfair naman. Napaka-unfair naman na binabalatan ninyo si Tatay Digong, ang mga Duterte, tapos gagamitin ninyo ang kanyang picture, ang kanyang pangalan, sa inyong interest. Political ad. Unfair naman. Huwag ganon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino may pakana dito. Basta ang alam ko, si Tatay Digong, hindi niya ini-endorso si Bam Aquino. Okay? Sa mga DDS, baka maniwala kayo. Baka isipin ninyo si Bam Aquino ay ini-endorso ni Tatay Digong. Hindi po. Ang ini-endorso lang ni Tatay Digong ay ang siyam na kandidato ng PDP. Marcoleta, Jimmy Bundok, Bongo, De La Rosa, Henlo, Kibuloy, Vic Rodriguez, at si Philip Salvador. Wala nang iba. Yan po paglilinaw mga kababayan. Baka maniwala kayo, baka mapanood nyo itong video ito ni Bam Aquino gamit ang mukha ni Tatay Digong. Binabanggit ang pangalan ni Tatay Digong. Wala po siya ini-endorso. Hindi po niya ini-endorso si Bam Aquino. Okay? So yan po mga kababayan, malinaw po yan.